Mahigit 200 libra ang bigat ng reptilyang ito, may baluting parang kono na mukhang dinosaur at malaking tuka na kayang pumutol ng anumang bahagi ng katawan na mailapit dito. Ang lakas ng kagat nito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Dahil sa matinding panga, alligator snapping turtle ang pinakamabilis magdulot ng takot sa tao. Kaya ng mga dambuhalang pagong na ito, natanggalin ang bahagi ng katawan at nuyain ang kamay hanggang magkahiwa-hiwalay. Ang matigas na shell o makapal na buntot ay senyales na hindi inaasahang panganib. Kilalanin ang alligator snapping turtle, pinakamalaki at pinakamasungit na freshwater na pagong sa Hilagang Amerika. Mukhang maamo ito pero kaya nitong putulin ang hawakan ng walis ng napakabilis. Ang alligator snapping turtle na matatagpuan sa sariwang tubig sa Timog Silangang Estados Unidos ang pinakanakakatakot. Nagtatago ito sa tubig, naghihintay ng biktima bago umatake gamit ang matalim at butong tuka. Ang nakakatakot na pagong na ito sa Amerika ay tinatawag na Macrochelys temminckii at kabilang sa Chelydridae family. Ang temminckii ay ipinangalan bilang parangal sa Olandes na zoologistang si Conrad Jacob Temminck. Karaniwan, tulad ng ibang pagong, makikita silang kulay abong solid, kayumanggi at itim. Ang kaibahan sa kanila, ang uri ng pagong na ito ay patuloy lumalaki habang buhay. Ang alligator snapping turtle o loggerhead snapper ay makikita lang sa US mula Hilagang Florida, Silagang Texas hanggang Hilaga ng Iowa. Halos palaging nasa tubig lang sila at madalas silang manatiling nakalubog at hindi gumagalaw na matagal, kaya tumutubo na ang lumot sa kanilang mga talukab. Ang alligator snapping turtle ay hindi mapili sa pagkain at halos purong karne ang kinakain. Umasa ito sa nahuhuli niyang buhay na pagkain at sa mga patay na organismong pinupulot niya. Kadalasan, kakainin nila kahit anong mahuli gamit ang matibay na pagkakapit na kayang durugin ng buto at bihirang bumitaw. Madalas manghuli ang nakakatakot na pagong ng isda, bangkay ng isda, kabibe, patay na hayop, ahas, suso, ulang, mga ibon sa tubig, maliliit na buwaya at pati halamang tubig. Gamit ang panga nilang parang tuka, mahigpit nilang kinakagat at dinudurog ang biktima gamit ang 656 newtons ng puwersa, kaya hindi dapat basta hinahawakan sa wild. Mapanganib at agresibo ang alligator snapping turtle sa kanilang biktima. Nakatago sila sa ilalim ng ilog at inabangan ang kanilang biktima. Tinatamaan ito ng hindi inaasahan gamit ang bilis ng isang gutom na mandaragit. Madalas ikumpara ang alligator snapping turtle sa dinosaur dahil sa matinik na shell at sinaunang itsura. Napapalibutan ng hugis bituin at malalambot na pilik mata ang kanilang mga mata. May 3 matutulis na umbok sa shell nila mula ulo hanggang buntot. Di tulad ng ibang snapping turtle, ang isang ito ay may mga mata sa gilid ng ulo, kaya nakakatakot ang itsura. Karaniwan, ang mga lalaki ay tumitimbang ng 155 hanggang 175 na libra. Malalaki rin sila at may makakapal na buntot kumpara sa mga babae dahil sa nakatagong mga reproductive organ. Gayunpaman, ang isang haka-hakang ulat tungkol sa isang snapper na may timbang na 400 libra ay sinusuportahan ng patuloy na paglaki ng species sa buong buhay nito na maaaring umabot ng 200 taon. Nahuli ang pagong sa Kansas noong 1937 pero gaya ng sabi ko, kulang ang ebidensya para kumpirmahin ito. Ang mga nag-iisang reptilyang ito ay ginugugol ang karamihan ng kanilang oras sa tubig at kayang pigilan ang kanilang paghinga ng 40 hanggang 50 minuto bago kailanganing umahon para huminga ng hangin. Maliban sa mga babaeng nangingitlog, bihirang umahon sa lupa ang mga pagong na ito. Mas gusto nilang tumira sa ilog, lawa at latian. Umaasa ito sa nahuhuling biktima at kumakain din ng mga bangkay. Sa 3 mahahabang tuktok sa likod ng kaliskis, sila ang pinakakilalang snapping turtle. Mas madalas manghuli sa gabi ang alligator snapping turtle pero maaari rin sa araw.
Sa araw, sinusubukan nitong akitin ang mga isda at iba pang biktima sa pamamagitan ng tahimik na pag-upo sa ilalim ng maulap na tubig at pagbukas ng bibig para ipakita ang dila nitong mukhang maliit na kulay rosas na uod. Ang dila nitong hugis pain ay umaakit ng osisero at mapanuring isda na lumalangoy papasok sa bibig ng pag-ong na huhuli ang biktima sa tusong paggalaw-galaw ng dila. Ang isda na nalinlang ng pagong ay kusang lalapit sa gutom na panga ng mandaragit. Maaari rin silang aktibong maghanap ng biktima sa pamamagitan ng pagtikim ng mga chemical sa tubig na nagpapahiwatig ng partikular na mga uri ng hayop. Sa ganitong paraan, kahit nagtatago ang kanilang biktima sa putik, kaya pa rin nila itong mahanap. Bihirang umalis sa tubig ang mga alligator snapper, pero minsan nagpapaaraw din sila. Kung aalis sila sa tubig, kadalasan ay para mangitlog ng mga 50 bilog na itlog. Magaling silang umakyat at mabilis sa mga troso at matarik na pampang. Dahil mag-isa ang pamumuhay, kakaunti ang istruktura at walang pag-aalaga ng magulang sa mga anak. Pinaka-vulnerable sila sa mga mandaragit bago at matapos mapisa. Pakiramdam nila ay pinaka-vulnerable kapag lumalabas sa tubig kasing agresibo ng ahas at buwaya, pero nanganganib pa rin sa isda, raccoon at ibon hanggang maging ganap na. Umaabot sila sa kakayahang magparami sa edad na humigit kumulang 11 hanggang 13 taon. Ang mga adultong pagong ay nakakapareha tuwing tagsibol. Pagkalipas ng 2 buwan, ang mga babae ay nangingitlog ng 10-50 itlog na napipisa sa loob ng 100 hanggang 140 araw. Ang kasarian ng mga supling ay natutukoy ng temperatura ng pugad habang ini-incubate ang mga itlog. Ang mga babaeng supling ay nabubuo sa mas maiinit na temperatura at ang mga lalaki ay nabubuo sa mas malamig na temperatura. Ang bagong pisa na pagong ay kahawig ng matatanda. Karaniwan, ang buhay ng pagong ay 11 hanggang 45 taon. Sa pagkabihag, nabubuhay ang alligator snapping turtle ng hanggang 70 taon. Ang mga lalaking alligator snapping turtle ay agresibong teritorial at madalas makipaglaban para sa teritoryo. Hindi tulad ng maraming hayop, hindi sila umaatake para ipagtanggol ang kanilang sarili. May tala na minsan silang nangangaso ng ibang maliliit na alligator. Kilala silang karniboro kaya hindi na nakakagulat kung umatake sila sa tao. Ang tanging mandaragit ng ganap na malalaking adultong snapper ay ang mga tao. Ang kahinaan nito ay tumatangi kumain at humihina kapag mainit ang temperatura. Halos hindi mapigilan ang mga kilalang pagong dahil sa matitibay at matitinik nilang talukab. Malupit sila sa isa't isa at tinatakot ang ibang alligator. Ang alligator snapping turtle ay mahigpit kumapit sa kamay ng tao, dahan-dahang nginunguya ang laman at iniiwan itong wasak at babad sa kamandag. Ang paglubog ng ulo ng halimaw sa tubig ay maaring mapilit itong bumitaw at pansamantalang mapatigil ang pagwasak. Kaya ang isang manlalangoy na hindi sinasadyang mapalapit ay maaring mabilis na mawalan ng bahagi ng paa. Walang nakumpirmang namatay pero posible raw may nalunod na di napansin. Sinasabi ring kaya ring pabagsakin at tanggalan ng laman kahit malalaking biktima sa ganitong pag-atake. At may mga babala na nagsasabing ang alligator snapping turtle ay dapat hawakan ng may matinding pag-iingat dahil ang lakas ng panga nito ay sapat para hatiin sa dalawa ang isang kahoy na walis. May mga kwento ng pinsalang kagat mula sa pinakamalaking freshwater turtle sa Hilagang Amerika, ngunit iilan lang ang medical na ulat tungkol dito. Ito ang kagat na pinakamadaling maimpeksyon, kaya kailangan ng masusing gamutan gamit ang antibiotic at mga operasyon. Isa sa mga biktima ng traumatic na pagkaputol ng braso ay si YouTuber Coyote Peterson. Sikat siya dahil sa matitinding pakikipagsapalaran sa delikadong hayop at medyo baliw dahil kusa niyang inilalagay sa panganib ang sarili sa pamamagitan ng pagsubo ng braso sa bibig ng mga hayop. Noong 2015 minsang, kinagat siya ng alligator snapping turtle, kagat na hinding-hindi niya malilimutan at di kayang gawin ng ibang hayop. Naging viral ang video niya at 35 milyon ang nanood. Hindi niya idinikit diretso ang hubad na braso dahil tinakpan ng tangkay ng kawayan, pero di mo iisipin na ganun katalim ang panga nito. Nadurog ang kawayan nang kumagat ang alligator snapping turtle at nasugatan ang kanyang braso. Nagkaroon siya ng mga butas na sugat sa bahagi kung saan tumama ang tilatuka na panga nito. Hindi sila natatakot sa tao dahil sila ang nasa tuktok ng food chain. Pero kapag sila ay nabantaan, nagiging mabangis at hindi mapigilan ang mga ito. Sumisitsit sila, itinataas ang kanilang ulo at kumakagat ng ubod ng lakas. Maraming ulat ng pag-atake nito. Isa sa pinaka-nakakatakot ay nang may lalaking taga Louisiana na nakakita ng daliri ng tao sa tiyan ng alligator snapping turtle na hiniwa niya para lutuin. Itinala ito ng IUCN bilang isang species na vulnerable.
Nabigyan din ito ng internasyonal na proteksyon nang may record bilang CITES Appendix 3 species noong Hunyo 14, 2006. Ang bilang ng mga alligator snapping turtle ay bumababa dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at labis na pangingisda para sa kanilang karne. Dahil paborito silang gawing karne sa turtle soup at gumbo, naging mas bihira na ang mga hayop na ito sa maraming bayou sa US. Pero mahalagang bahagi pa rin sila ng ekosistema. Hindi sila ganap na nanggaganib na uri, pero may ilang estado na nagpatupad ng pagbabawal sa pagkuha sa kanila mula sa kalikasan. Kinokolekta sila para sa exotic pet trade, sobra ang panginginain para sa karne at nasisira ang tirahan nila. Matatagpuan sila sa hilagang kanlurang baybayin ng Timog Amerika at nagdudulot ng pinsala sa Czech Republic, Germany, Hungary at iba pang bansa sa Europa. Ang mga pagong na dati laganap lamang sa mga tubig ng US ay sumakop na rin ngayon sa South Africa. Kilala sila sa pananakot sa mga lokal gamit ang kakaiba at malikhaing paraan ng pag-ambush sa biktima. Hindi magdadalawang isip ang mga pagoong na gamitin ang kanilang tuka na kayang magdurog ng buto kapag nakaramdam sila ng banta, kaya mas mabuting manatiling malayo sa kanila. Higit sa lahat, huwag magpalin lang sa pulang parang uod na galamay. Basta't magagawa mo yon, ligtas ka. Sabihin mo sa amin ang iyong opinyon tungkol sa mapanganib, mabagsik, agresibo, palihim na mga ngaso, punit lamang hayop na mamamatay tao na dambuhalang nilalang na ito sa seksyon ng komento sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at itap ang bell para sa mas marami pang kamangha-manghang nilalang. Salamat sa panonood, magkita tayo sa susunod.